Matapos ang pagkamatay ng CEO ng kumpanya, nagpasya ang kanyang anak na subukin ang mga empleyado upang pumili ng kapalit niya. Ngunit hindi niya inakalang may matutuklasan siya. Naglalakad si Enrique sa mga pasilyo ng kumpanya nang mabagal at nakasandal sa isang payak na tungkod. Sa kabila ng kanyang katandaan at mga sakit na lalong nagpapahina sa kanya linggo-linggo, pinipilit pa rin niyang dumalo sa punong tanggapan, bumabati sa mga empleyado, nakikinig sa mga ulat at sinusubukang panatilihin ang tindig ng isang taong nagtayo ng imperyo mula sa wala. Maraming empleyado ang gumagalang sa kanya at nagpapakita ng tapat na malasakit, ngunit higit sa lahat, ang laging nasa kanyang tabi ay si Rogelio, ang pinagkakatiwalaang manager. Palagi itong lumalapit, handang magdala ng folder, magbukas ng pinto o mag-alok na lutasin ng anumang usapin. Sa harap ng iba, lagi nitong sinasabi ang paghanga, "Hindi ka mapapalitan, Enrique. Walang ibang makakagawa ng ginagawa mo." Sambit niya na may huwad ng ngiti na mas piniling huwag kontrahin ng pagod na CEO. Gayunman, ang maliliit na kilos ni Rogelio ang nagpapakita ng kanyang tunay na hangarin. Kapag malakas na umuubo si Enrique sa isang pagpupulong, ibinababa ni Rogelio ang tingin na may halos di mapansing ngisi. Kapag inirerekomenda ng mga doktor ang pagpapahinga, agad siyang nag-aalok na pansamantalang humalili, ngunit kitang-kita ang kagalakan sa kanyang mga mata. Sa loob-loob niya, kumbinsido siya na ang susunod na uupo sa pangunahing upuan. Ang mga empleyado, mapagmatyag, napapansin ang kanyang dalawang mukhang asal, ngunit nananatiling tahimik. Samantala, malayo sa mga pasilyo ng kumpanya, namumuhay si Marites ng ibang uri ng araw-araw. 22 taong gulang, nananatili siya sa bahay, nag-aaral ng mag-isa at inaalagaan ng ama tuwing kaya niya. Hindi siya sanay bumisita sa kumpanya dahil lagi siyang pinoprotektahan ni Enrique mula sa pressure ng lugar na iyon. Gayunpaman, ang relasyon nilang mag-ama ay puno ng respeto at pagmamahal kahit may kaunting distansya. Nang gabing yon, pagka-uwi ng ama mula sa trabaho, na bakas ang pagod, nilapitan siya ni Marites at nagsabi, "Tatay, baka oras na para magpahinga, hindi maganda ang lagay ng kalusugan mo." Huminga ng malalim si Enrique, ipinatong ang kamay sa kanya at sumagot, "Anak, itinayo ko ang kumpanyang ito gamit ang aking mga kamay at hanggat kaya ko, nandoon ako, magtiwala ka sa akin. Bago tayo magpatuloy, mayroon kaming espesyal na healing." Ibinabahagi namin ang mga kwentong ito ng libre at upang manatili itong ganito, hinihiling namin na mag-iwan kayo ng like at mag-subscribe. Ikomento ang pangalan ng syudad kung saan nyo pinapanood ang kwentong ito. Maraming salamat at magpatuloy tayo. Lumipas ang mga linggo at lalo pang humina ang kalusugan ni Enrique. Sa punong tanggapan ng kumpanya, isang napakatensyosong pagpupulong ang naglantad ng lahat. Hirap umubo si Enrique, paulit-ulit na napuputol ang kanyang presentasyon, kaya't kinuha ni Rogelio ang pagkakataon. Nagsalita siya ng may boses na kalmado, halos parang ama, ngunit puno ng huwad na malasakit. "Enrique, baka mas mabuti na ako na muna ang humawak ng mas mabibigat na gawain. Kailangan mong alagaan ang sarili mo," sabi niya, nakatingin sa ibang direktor na para bang siya na ang likas na kapalit. Sa loob-loob niya, tuwang-tuwa sa bawat sinyalis ng panghihina ng amo. Nang umalis si Enrique ng mas maaga, nakasandal sa isang katulong, nanatili si Rogelio sa silid at nagbigay ng mga palihim na utos, sinasamantala ang bakanteng autoridad. Ilang empleyado ang nagkatinginan, naiinis sa sigla ng manager, ngunit nanahimik. Nang gabing iyon din sa bahay, inatake muli si Enrique. Natagpuan siya ni Marites na halos wala ng lakas at kahit agad siyang humingi ng tulong, huli na. Pumanaw ang matandang CEO, iniwan ang anak sa estado ng pagkabigla. Nakaupo sa sala habang walang tigil ang pag-agos ng luha, hindi alam ni Marites kung paano haharapin ang sakit. Nang sumikat ang araw sa gitna ng dalamhati, dumating ang abogado ng pamilya, si Mateo. Sa kalmadong tinig, sinubukan niyang maging matatag. "Marites, alam kong hindi ito ang pinakamadaling sandali, pero kailangan mong malaman na lahat ng mana, kabilang ang kumpanya, ay nasa pangalan mo na. Sa iyo mapupunta ang lahat." Itinaas ng dalaga ang mga matang puno ng luha at sumagot, hindi maitago ang takot.
Wala akong alam tungkol sa negosyo, Mateo. Paano ko ito mahahawakan? Ipinatong ng abogado ang kamay sa kanyang balikat at nagsabi, hindi mo kailangang magdesisyon ngayon. Ang panahon ang magtuturo ng tamang landas. Huwag mong kalimutan na laging nagtitiwala sa iyo ang iyong ama. Habang pinapasan ni Marites ang pagluluksa at bigla ang responsibilidad, kumikilos na si Rogelio sa likod ng kumpanya. Sa umaga ng libing, suot niya ang pinakamahal na Amerikana at namimigay ng huwad na salita ng kalungkutan sa mga empleyado. Mahinang bulong niya sa sinumang makakarinig. Si Enrique ay isang dakilang tao at karangalan ang ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Sa loob-loob niya, iniisip na siya na ang bagong CEO hindi alam na ang mga desisyon ay hindi magiging kasing dali ng iniisip niya. Nanatiling nakaupo si Marites sa sala ng bahay, napapalibutan ng mga dokumentong hindi niya alam kung paano intindihin. Ang katahimikan ng bahay ay nagpapabigat sa kanya dahil naaalala niyang laging naglalakad ang ama sa mga silid. Nagsasalita tungkol sa deadlines, meetings at mga proyektong hindi niya kailanman lubos na naunawaan. Ngayon mag-isa, kinuha niya ang isang lumang litrato kung saan bata pa siya katabi si Enrique sa isang simpleng picnic sa bakuran. Naalala niyang kahit gaano kabusi ang ama, naglalaan ito ng maliliit na sandali para makasama siya. Pinisil niya ang larawan sa kanyang dibdib at bumulong sa sarili. Inalagaan niya palagi ang kumpanya pero hindi niya ako tinuruan kung paano ito alagaan. Mateo ay lumapit. Dala ang isang folder na maayos na puno ng lahat ng papeles na kailangang suriin. Umupo siya sa harap nito at binuksan ang folder ng maingat, inilapag ang mga dokumento sa mesa. Marites, kailangan nating mag-usap ng seryoso. Legal na, nasa pangalan mo na ang lahat. Maaari mong akuin ang pagiging presidente ng kumpanya kung nais mo, pero maaari ka ring magtalaga ng ibang tao, isang CEO na mapagkakatiwalaan. Wala kang obligasyong humawak agad ng posisyon kung hindi ka pa handa. Tiningnan siya nito na may mga matang puno ng alinlangan at inamin, wala akong alam tungkol sa pamamahala, Mateo. Hindi pa ako talagang nandoon, hindi ako nakisali. Paano ko mapagpapasyahan ang kinabukasan ng napakaraming tao kung halos hindi ko alam kung paano gumagana ang lahat? Inayos ng abogado ang kanyang salamin at sumagot ng kalmado, iyan mismo ang dahilan kung bakit kailangan mong pag-isipan ng mabuti. Kailangan ng kumpanya ng pamumuno pero hindi kinakailangang ikaw agad ang humawak. May option kang magtalaga ng isang tao na maaaring manguna sa mga operasyon. Huminga ng malalim si Marites, sabay iling ng ulo. Kung lalabas ako ron bilang tagapagmana, lahat sila magpapanggap lang para magpasikat. Kailangan kong makakita ng paraan para malaman kung sino talaga sila. Kumurba ang mga labi ni Mateo sa isang maikling ngiti at nagkomento na may bahid ng biro. Alam mo, minsan nakabasa ako ng kakaibang kwento sa internet. May isang tagapagmana ng ibang kumpanya na nagpanggap bilang tagalinis para makilala ang mga empleyado nang hindi siya nakikilala. Nakakatawa iyon noon, pero sa isang banda naging epektibo rin. Mahina siyang natawa pero nang makita ang seryosong tingin ni Marites, napansin niyang seryoso ito sa ideya. Hindi mo naman totoong iniisip na gawin iyan, hindi ba? Walang pag-aatubiling sumagot ito. Bakit hindi? Iyan lang ang paraan para makita ko kung paano talaga kumilos ang mga tao kapag hindi nila ako sinusubukang palugurin. Gusto kong malaman kung sino talaga ang karapat-dapat pagkatiwalaan. Nagulat si Mateo, kinamot ang baba at napabuntong hininga. Kung desidido ka talaga, kailangan mong maging maingat. Pero aaminin ko, hindi iyon inaasahan. Kinabukasan ng umaga, umalis si Marites ng bahay na mabilis ang tibok ng puso. Nakasuot siya ng simpleng uniforme ng tagalinis. May komportabling sapatos at may panyong nakatali sa buhok na tumatakip sa bahagi ng kanyang mukha. Nagsuot pa siya ng salamin na walang lente upang baguhin ang itsura. At nang tumingin siya sa salamin bago lumabas, halos hindi na niya nakilala ang sarili. Kung makikita lang ako ng tatay ko ngayon, baka ngumiti siya, naisip niya ng tahimik. Maaga siyang dumating sa kumpanya, bitbit ang timba at ilang basahan. Nakihalo sa ibang tagalinis nang hindi nakatawag pansin. Pagdaan niya sa lobby, napansin niyang walang kumilala sa kanya. May ilang empleyadong dumaan ng nagmamadali na ni hindi siya tiningnan.
Sinubukan niyang bumati ng mahina ng magandang umaga pero tanging mabilis at walang malasakit na tingin ang kanyang natanggap. Nagpatuloy siyang naglakad sa mga pasilyo, inoobserbahan ang bawat departamento. Sa departamento ng pananalapi, kapansin-pansin ang mabilis na galaw ng mga numero at papeles, pero walang sino man ang nagbigay pansin sa kanya. Sa marketing naman, may tawanan at usapan tungkol sa mga kampanya. Pero nang lumapit siya dala ang kariton ng panlinis, agad tumigil ang mga usapan na para bang istorbo ang kanyang presensya. Makalipas ang ilang oras, napansin niyang iisa lang ang taong tila tunay na nais siyang ituring ng maayos. Si Luz Viminda iyon, isang matandang tagalinis na may mabait na mukha at mabagal na galaw, pero laging handang tumulong. Nang makita siya nitong naguguluhan sa loob ng napakalaking gusali, ngumiti ang matanda at sinabi, "Bago ka lang dito, hindi ba? Halika, ipapakita ko sa iyo kung saan nakalagay ang mga gamit at ang pinakamagandang lugar para magsimula." Naramdaman agad ni Marites ang ginhawa at nagpasalamat. "Salamat, medyo naliligaw talaga ako." Sa oras ng pahinga, magkasama silang naupo sa isang tahimik na sulok ng kantina na nakalaan para sa mga tagalinis. Sinamantala ni Marites ang pagkakataon para dahan-dahang magtanong. "Narinig ko ang tungkol sa isang manager na ang pangalan ay Rogelio. Mukhang malaki ang impluwensya niya dito, hindi ba?" Malalim na napabuntong hininga si Luz Viminda bago sumagot. "Impluwensya meron siya, pero hindi siya mabuting tao. Lagi niyang minamaltrato ang mga tauhan, lalo na kaming mga tagalinis. Para sa kanya parang hindi kami umiiral. Nakakita na ako ng mga kasamahan na umiiyak dahil sa mga pang-aapi niya." "At maniniwala ka ba na may mga nagsasabing siya ang susunod na CEO? Isa iyong trahedya." Sa bawat salitang iyon, nakaramdam si Marites ng bigat sa dibdib. Naalala niya kung paano palaging binabanggit ng kanyang ama si Rogelio bilang isang pinagkakatiwalaang tao. At ngayon naririnig niya ang bersyon ng mga nakakaranas ng ugali nito araw-araw. "Ibig sabihin, palagi siyang ganoon?" Usisa niya. Mapait na tumango ang matanda. "Oo, palagi. Mabait lang siya kung malapit ang mga direktor o sino mang may mataas na posisyon. Para sa iba, puro paghamak lang." Natahimik si Marites ng ilang segundo, nagmuni-muni sa malaking kaibahan ng imahe na meron ng kanyang ama at ng realidad na nakikita niya ngayon. Mahinang bulong niya sa sarili, "Siguro kailangan kong makita mismo kung paano talaga siya kumilos." Hindi napansin ni Luz Viminda ang bigat ng kanyang sinabi at nagpatuloy lang sa pag-uusap. Ikinuwento ang mga hirap ng maraming taong pagtatrabaho at ang kaunting pagpapahalaga na natatanggap nila. Pagod na si Marites sa kakalakad sa mga pasilyo, pero hindi niya tinigilan ang pagmamasid sa bawat detalye. Nakita niya kung paano ang ilang empleyado ay tahimik na nagtatrabaho, palaging lumilinga na parang natatakot magkamali. Ang iba naman sinasamantala ang kawalan ng bantay, nagkukwentuhan at pinapabayaang maipon ang mga gawain. Ang pangalan ni Rogelio ay tila nakabibitin sa lahat na parang anino. Sapat na banggitin lamang ito para tumahimik ang paligid. Para bang ang posibilidad lang ng kanyang pagdating ay sapat na para pigilin ang sabayang hininga ng lahat. Bitbit ang timba ng panlinis, dahan-dahang naglakad si Marites sa pangunahing pasilyo. Mahigpit niyang hawak ang hawakan ng walis nang. Dahil sa pagkalito, sa dami ng mga taong papasok at palabas ng mga silid, nabangga siya sa isang lalaking paparating mula sa kabilang direksyon. Magaan lang ang tama, pero sapat para sandaling mawalan siya ng balanse. Nang itinaas niya ang kanyang mga mata, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Si Rogelio iyon. Huminto agad ang manager at tumingin pababa, pinagmamasdan ang maliit na marka na naiwan sa kanyang Amerikana. Kumislap ang kanyang mga mata sa galit at tinaas niya ang boses upang marinig ng lahat. "Tingnan niyo ang kapalit ng mga taong taon kong dedikasyon, isang janitora na wala man lang disiplina kahit sa paglalakad." Napuno ng mga matang usisero ang pasilyo. May ilang empleyado na lumapit ng palihim, sabik na panoorin ang palabas na kanyang inilalabas. Si Luz Viminda na nasa ilang hakbang sa likuran at may hawak na basahan ay nagmadaling makialam. "Aksidente lang iyon, Rogelio, wala talagang intensyon," sabi niya sa mababang tinig, ngunit sapat para marinig. Agad siyang humarap dito, itinuro siya ng may paghamak. "Ikaw na naman, ilang taon ka nang narito, pero pareho pa rin ang iyong kainutilan.
Mga taong katulad mo ang dumudungis sa pangalan ng kumpanya. Kung ako lang ang masusunod, matagal ka nang natanggal. Ibinaling ng ginang ang kanyang paningin sa sahig, nahihiya sa harap ng lahat. Ang katahimikan sa pasilyo ay paminsan-minsan lang nababasag ng mga pigil na tawa ng ilan na sinamantala ang pagkakataon upang makita ang kahinaan ng iba. Ramdam ni Marites ang pag-init ng kanyang dugo at hindi napigilang magsalita. Wala siyang ginawang mali, Rogelio. Isang banggaan lang yon, narito ako at nakita ko ang lahat. Tiningnan siya ni Rogelio mula ulo hanggang paa na para bang sinusuri ang isang peste. Lumapit siya at nagsalita ng malakas para marinig ng lahat. At sino ka para magsalita? Isa ka ring hamak na janitora? Isang walang saysay na walang kaalam-alam sa totoong nangyayari dito? Tandaan mo, hindi magtatagal at ako na ang magiging bagong CEO ng kumpanyang ito at hindi ko papayagan na ang mga walang silbi tulad ninyo ay patuloy na dudungis sa aking mga pasilyo. Isang grupo ng mga empleyado, sabik na makabola ang manager, ang nagbitaw ng maiikling tawa at tumango bilang pagsang-ayon. Ang mga mata ay sabay-sabay na tumuon kay Marites, mabigat sa paghamak, na para bang ang kanyang presensya ay isang abala. Sinubukan niyang panatilihin ang tikas, ngunit ang lantad na kahihiyan ay sinusunog siya mula sa loob. Bubuka pa sana ang kanyang bibig, ngunit mariing hinawakan ni Luz Biminda ang kanyang braso at bumulong. Huwag ka nang magsalita, anak. Ako ang may kasalanan, dapat nag-ingat ako. Huwag kang makisangkot para sa akin. Tiningnan ni Marites ang ginang at nakita sa kanyang mapupungay na mata ang isang lumang sakit, ang uri ng sakit na galing sa mga beses na siya ay tinapakan ng parehong tao. Ang mga salita ni Luz Biminda ay parang pansamantalang kalasag, ngunit sa parehong oras ay parang hatol. Si Rogelio, kontento sa pagpapakita ng kanyang autoridad, ay humarap muli sa iba at nagdagdag pa ng pangiinsulto. Iyan ang klase ng mga taong patuloy pang humihinga sa kumpanyang ito. Pero malapit na ring magbago ang lahat. Nagpatuloy siya sa paglakad sa pasilyo, mabibigat ang bawat hakbang na para bang nag-iiwan ng bakas ng pagkailang sa paligid. Ang ilan sa mga empleyado ay bumalik sa kanilang mga mesa na nagkukunwaring normal. Ang iba na may nagbulungan ngunit walang isa mang naglakas loob na ipagtanggol ang dalawang janitora. Huminga ng malalim si Marites, nilunok ang galit at nagpatuloy sa paglilinis ng sahig. Sinusubukang huwag ipakita ang bagyong nag-uumpisa sa loob niya. Umusad ng mabagal ang natitirang oras ng hapon. Napansin ni Marites na ang mga pasilyo ay puno ng mga bulungan at lalong tumitindi ang tensyon sa bawat minuto. May mga usapan tungkol sa mga biglaang tanggalan na nangyayari sa iba't ibang departamento. 3 na ang pinaalis sa marketing at 2 sa accounting, sabi ng isang lalaking nakasandal sa pader, na hindi na malayang naririnig siya ni Marites. At walang may alam kung saan nanggaling ang utos. Isa pa, halos pabulong ang nagdagdag. Wala raw alam si Rogelio tungkol dito. Magkakagulo ito. Nagpatuloy siya sa paglalakad, dala ang balde at kariton. Dumaraan sa mga grupo na agad nagkakawatak-watak kapag napansin ang kanyang presensya. Ang mga mukha nila ay puno ng takot at pangamba. Maya-maya sa isang silid kung saan siya namumulot ng mga gusot na papel, narinig niya ang 2 empleyada na nag-uusap ng balisa. Malaki raw ang listahan ng mga tatanggalin, pero hindi si Rogelio ang may utos. May nag-apruba ng hindi siya kinukonsulta. Agad na sumagot ang isa, magwawala iyon kapag nalaman niya. Ilang minuto pa, napatunayan ang bulong-bulungan. Dumaan si Rogelio sa gitnang pasilyo na namumula ang mukha at mabibigat ang bawat hakbang. Binubuksan ang mga pinto na para bang ibabagsak ang mga ito. Sa bawat hakbang niya, dumarami ang mga taong palihim na sumusunod, inaabangan ang tiyak na pagsabog. Si Marites, patuloy pa ring naglilinis ng sahig, ay wala na sa kanilang paningin at walang isa man ang nagtanong tungkol sa kanya. Para bang ang pagkawala ng isang janitora ay walang halaga. Pumasok si Rogelio sa silid ng Human Resources na parang bagyo, namumula ang mukha at naglalagablab ang mga mata. Ang kanyang boses ay umaling-awngaw na parang isang kautusan na hindi pwedeng suwayin. Gusto kong malaman agad kung sino ang nag-apruba ng mga tanggalan ng hindi dumadaan sa akin. Ako ang may hawak dito, walang may autoridad na mas mataas sa akin.
Nagsiklop ang mga empleyado sa kanilang mga upuan. May ilan na umiwas ng tingin, ang iba na may nagkunwaring abala. Ilang segundo lang ang katahimikan bago tumayo ang babaeng namumuno sa departamento. May tindig na matatag at tinitigan siya ng may katahimikan. Rogelio, hindi ko na maaaring sundin ang mga utos mo. May desisyon na ang mga may-ari at lahat ay nakatala na. Namulat ang kanyang mga mata, hindi makapaniwala, at lumapit ng isang hakbang. Ano ang sinasabi mo? Kalokohan yan, ako ang susunod sa pamumuno. Walang dokumento ang makakapagpabago niyan. Dahan-dahang binuksan ng babae ang isang drawer at kinuha ang isang sobre. Lumapit siya at hindi natinag sa galit na nakaguhit sa mukha ng manager, iniabot ang papel. Narito ang iyong termination letter, pirmado ng lahat ng mga may-ari. Simula ngayon, hindi ka na bahagi ng kumpanya. Nanginginig ang mga kamay ni Rogelio nang punitin ang sobre at basahin ang maiiksi, ngunit malinaw na mga linyang pumapatid sa kanyang ugnayan. Sa bawat salitang binabasa niya, lalong bumibigat ang kanyang paghinga. Isa itong pagkakamali, hindi ninyo alam ang ginagawa ninyo. Paulit-ulit niyang sinasabi ng malakas, sinusubukang kumbinsihin ang sarili na hindi posible ang realidad na iyon. Inihagis niya ang papel sa mesa at sumigaw, "Walang may-ari ang magkakaroon ng lakas ng loob para alisin ako. Ako ang pinakatapat kay Enrique, alam iyon ng lahat." Hindi na naghihintay ng karagdagang paliwanag. Bigla siyang tumalikod at nagmamadaling lumabas. Binaliwala ang mga matang nagtatama sa pasilyo. Ang tanging nasa isip niya ay makarating sa opisina ng CEO at bawiin ang lugar na pinaniniwalaan niyang kanya. Tinulak niya ang mga pinto. Mabilis na inakyat ang hagdan at sa wakas ay binuksan ang pinto ng pangunahing silid. Natigilan siya nang makita ang tanawin sa harap niya. Nakaupo sa upuang palaging kay Enrique, suot ang payak na uniforme ng tagalinis, naroon si Marites. Ilang segundo ang lumipas sa katahimikan hanggang sa sumabog si Rogelio. Ano ang ibig sabihin nito? Isang tagalinis na nakaupo sa upuan ng CEO. Wala kang alam sa lugar na kinalalagyan mo. Isa itong hindi matatanggap na panghihimasok. Tumayo ka ngayon din o magsisisi ka. Itinaas ni Marites ang tingin sa kanya ng kalmado, hindi kumikilos, nakahalukip-kip lang ang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Alam ko ng lubusan kung saan ako nakaupo, Rogelio. Umiling si Rogelio na may mapang-asar na tawa at luminga-linga, para bang naghahanap ng saksi sa kanyang pagkadismaya. Makinig kayo lahat, may nanghihimasok dito. Gusto ko ng seguridad dito agad. Hindi ko papayagan ang ganitong kalokohan. Habang umuugong ang kanyang tinig, muling bumukas ang pinto. Pumasok si Luz Viminda na matatag ang bawat hakbang. Hawak pa rin ang basahan sa kamay. Sandaling nagbago ang bigat ng hangin dahil sa kanyang presensya. Nakunot ang noo ni Rogelio, naguguluhan sa kapanatagan ng ginang at itinuro si Marites. Alam mo ba kung sino iyan? Isa lang siyang tagalinis na nag-abang na maupo sa upuan ni Enrique. Isa itong insulto sa alaala niya. Huminga ng malalim si Luz Viminda at sumagot ng mariin. Alam ko nang mabuti kung sino siya, Rogelio. At dapat alam mo rin. Umiling si Rogelio. Natawa na, parang may narinig na kahangalan. Huwag mong sabihing may inimbento kang kwento ngayon. Nakakatawa. Isa lang mandarayang dalaga ang batang iyan. Nanatiling matatag si Marites, nakatingin diretso kay Rogelio, hindi yumuyuko sa mga paratang. Pwede kang tumawa, pwede kang sumigaw, pero hindi mo mababago ang katotohanan. May bagay na dapat ilantad at dumating na ang oras. Sa bawat salitang binitiwan niya, lalo pang tumitindi ang pananabik sa paligid. Dumating ang dalawang gwardya sa silid, tinugon ang tawag. Ibinuka ni Rogelio ang mga braso, parang nakahinga ng maluwag at agad na nag-utos. Palabasin ninyo ang babaeng ito ngayon din. Sinakop niya ang pinakamahalagang silid ng kumpanya. Tumigil ang mga lalaki, tumingin mula kay Rogelio patungo kay Marites at nag-alinlangan. Hindi sila gumalaw. Lalo pang bumigat ang katahimikan at lahat ng mga mata ay nakatuon sa dalagang nakaupo sa upuan ng kanyang ama. Lalong nainis si Rogelio at lalo pang nilakasan ang tinig. Ano pang hinihintay ninyo? Gawin ninyo ang trabaho ninyo. Ako ang may pananagutan dito at inuutusan ko kayong paalisin ang impostorang ito ngayon din. Nagkatitigan ang mga gwardya, ngunit hindi pa rin gumalaw, para bang may hinihintay na hindi malinaw sa iba. Nananatili si Marites sa upuan ng kanyang ama,
Nakasuot pa rin ng uniforme ng tagalinis, hindi na tinag habang nakatitig kay Rogelio. Pula na ang mukha ng manager sa galit at paulit-ulit na sumisigaw sa mga gwardya. Ngunit hindi sila kumikilos. Doon itinaas ng dalaga ang tinig na mariin, pinutol ang bigat ng katahimikan sa silid. Tama na Rogelio, hindi ko na itatago pa. Hindi ako basta-bastang tagalinis. Ako si Marites, anak ni Enrique at tagapagmana ng kumpanyang ito. Umalingaw-ngaw ang mga salita niya na parang kulog, iniwan ang lahat sa matinding pagkabigla. Natawa ng malakas si Rogelio, yumuko paabante na parabang nakarinig ng pinakamalaking biro ng kanyang buhay. Ikaw, anak ni Enrique, isang biro ito na masama ang lasa. Niloloko mo ba kami? Hindi kailanman ipapaubaya ni Enrique ang kumpanya sa isang batang walang karanasan. Isa itong kasinungalingan. Labis ang kanyang mga kumpas, pilit na kinukumbinsi ang mga guwardiya na ito ay isang huwad na kwento. Hindi umatras si Marites. Binuksan niya ang simpleng bag na dala niyang nakatago sa mga gamit panlinis at inilabas ang isang sobre. Inilapag niya sa mesa ang mga dokumentong pirmado ni Mateo at ng mismong notaryo, nagpapatunay sa kanyang pagkakakilanlan at sa testamento ni Enrique. Narito ang ebidensya. Hindi ko kailangan ng pag-apruba mo, Rogelio. Lahat ay legal at nakarehistro. Si Enrique mismo ang nagtiwala sa akin upang ipagpatuloy ang kanyang pamana. Nagkatinginan ng mga gwardya. Nauunawaan na nila ang nangyayari at marahan silang lumapit sa tabi ni Marites. Naghihintay na lamang ng kanyang senyales. Namutla ang mga mata ni Rogelio nang mapansin ito at sinubukang baligtarin ang sitwasyon. Maniniwala ba kayo dito? Isang batang nakasuot ng uniforme ng tagalinis ang pumasok dito at sinabing siya ang tagapagmana at basta nyo na lang tatanggapin, isa itong panlilinlang. At hindi ko hahayaang mapunta ang kumpanya sa ganoong kahihinatnan. Sa sandaling iyon, muling bumukas ang pinto ng silid. Pumasok ang 4 na lalaki na nakasuot ng Amerikana, matatag ang mga hakbang. Mga kasosyo ng kumpanya sila, kasabay si Mateo. Matigas ang ekspresyon ng abogado at ang mga kasosyo ay matamang nagmamasid. Nanlumo si Rogelio nang makita sila umatras ng ilang hakbang. Mga Ginoo, buti at dumating kayo. Kailangan ninyong makita ang nangyayari. Ang impostorang ito ay nagpapanggap na anak ni Enrique. Hindi ninyo pwedeng payagan ang ganitong kalapastanganan. Itinaas ni Mateo ang kamay at pinutol ang sigaw ng manager. Walang impostor dito, Rogelio. Lahat kayo ay naipaalam na tungkol sa plano ni Marites, pati na ang pagbabalat kayo na pinili niyang gawin upang makilala ang tunay na kalagayan ng kumpanya. Hindi ito sorpresa para sa amin. Tumango ang mga kasosyo, kinukumpirma ang mga salita ng abogado. Nanginig ang mga tuhod ni Rogelio at halos pabulong na nagsabi, "Titrinaydor ninyo ako? Matapos ang lahat ng taong paglilingkod ko, hindi ito maaari." Sinamantala ni Marites ang katahimikan na nabuo at tumayo mula sa kanyang upuan. Nakasusuot pa rin ng uniforme ng tagalinis, naglakad siya patungo sa gitna ng silid at nagsalita ng matatag. Ngayong araw, nakita ko mismo kung paano talaga gumagana ang kumpanyang ito. Nakita kong may mga empleyadong masipag pero hindi pinapansin. May mga taong nagsusumikap ngunit hindi kinikilala at nakita ko kung paano ang takot na ikinalat mo ang bumalot sa lahat. Nakita ko rin kung paano mo trinato si Luz Biminda, isang babaeng nagtrabaho dito ng maraming taon at pinahiya mo sa harap ng lahat. Nakita kong ginamit mo ang iyong posisyon para ilagay ang sarili mo sa itaas ng iba, nagkalat ng pangahamak at kayabangan. Hindi iyan pamumuno, Rogelio. Iyan ay pang-aabuso. Sinubukan ng manager na sumabat, itinaas ang kanyang boses. Hindi mo alam ang sinasabi mo, isa lang itong palabas. Hindi mo ako maaaring akusahan ng walang ebidensya. Mabilis na sumagot ang isa sa mga kasosyo, isang lalaking nasa gitna ng edad. Ang ebidensya ay nasa mga salaysay ng 12 ng empleyado na lumapit na sa amin sa loob ng maraming taon at ngayon ay may kumpirmasyon mula mismo sa tagapagmana. Wala nang puwang para sa mga palusot. Umatras pa si Rogelio ng ilang hakbang, ngunit lumapit ang mga gwardiya at pumwesto sa kanyang tabi. Bumalik si Marites sa mesa, kinuha ang isa pang dokumento at inilapag ito sa harap niya. Narito ang iyong pinal na pagtanggal, pirmado ng mga kasosyo.
Pipirmahan mo ito ngayon at aalis sa kumpanyang ito na para bang hindi ka dapat nakapasok kailanman. Binuksan ng manager ang papel gamit ang nanginginig na kamay, mabilis na binasa at ibinato sa mesa. Hindi ko pipirmahan iyan. Hindi ninyo ako mapipilit. Isa itong kawalang katarungan. Mahigpit na hinawakan ng isa sa mga gwardya ang kanyang braso, itinulak siya ng bahagya sa ibabaw ng mesa. Matatag na nagsalita si Marites. O pipirmahan mo ito ng maayos o aalis ka rito bilang isang taong tumangging tanggapin ang katotohanan hanggang sa huling segundo. Nasa iyo ang pagpili, pero pareho lang ang kahahantungan. Tumingin si Rogelio sa mga kasosyo na tila humihingi ng tulong, pero malamig at desidido lamang ang mga ekspresyon na nakita niya. Nakakrus ang mga braso ni Mateo at mariing nagsalita, "Pumirma ka, Rogelio. Wala nang dapat pag-usapan." Nakangipin at puno ng galit, kinuha ng manager ang panulat at mabilis na naglagay ng lagda sa gilid ng papel. Ibinato niya ang panulat pabalik sa mesa at sumigaw, "Hindi matatapos dito ang lahat. Pagsisisihan ninyo ang pagpapatalsik sa akin. Hindi tatagal ng 1 buwan ang kumpanyang ito nang wala ako." Hinila siya ng mga gwardiya sa magkabilang braso at sinimulang ilabas ng silid. Patuloy siyang sumisigaw at nagpupumiglas, ngunit walang sinuman ang nagpakitang nais tumulong sa kanya. Nagsara ang pinto sa kanyang likuran at binalot ng katahimikan ang silid. Nananatili pa rin ang bigat ng pangyayari sa paligid. Nakauniforme pa rin ng simpleng tagalinis si Marites nang muling tumayo mula sa upuan at hinarap ang lahat ng naroon. Tahimik pa rin ang silid matapos ang pag-alis ni Rogelio at lahat ng paningin ay nakatuon sa kanya. Huminga siya ng malalim at nagsalita ng walang pag-aalinlangan. Bago ang lahat, gusto kong ipaliwanag na hanggang ngayon, naniniwala akong hindi ko kayang akuin ang responsibilidad na ito. Ang pagkamatay ng aking ama ay dumating ng biglaan at hindi ko naramdaman na handa akong narito. Naisip kong magtalaga ng ibang tao bilang bagong CEO, isang taong mas may karanasan, isang taong mas matagal nang naglalakad sa mga pasilyong ito kaysa sa akin. Pero ang naranasan ko ngayon ay tuluyang nagbago sa aking pananaw. Nagpatuloy si Marites, ngayoy mabagal na naglalakad sa silid. Tinitingnan ang bawat isa sa kanilang mga mata. Isang buong araw akong nagpakilala bilang isang tagalinis. Nakita ko kung paano kumilos ang mga tao kapag naniniwala silang walang mahalaga ang nakatingin. Nakita ko ang dedikasyon at pagsisikap ng ilan, pero nakita ko rin ang kapabayaan at kayabangan ng iba. Higit sa lahat, napagtanto kong marami ang nabuhay sa ilalim ng takot kay Rogelio na parabang nakasalalay sa kanya ang kinabukasan ng kumpanya. Doon ko naintindihan na ang tunay na halaga ng kumpanyang ito ay hindi lamang nasa mga mesa ng mga ehekutibo o sa mga pagpupulong na puno ng ulat. Ang tunay na halaga ay nasa mga taong araw-araw na nagsusumikap ng walang pagkilala, mga taong nagpapanatili sa kumpanyang ito na buhay kahit hindi napapansin. Isa sa mga kasosyo, isang lalaking nasa gitna ng edad at may matigas na mukha, ay nagsalita ng mahina. Hindi pa namin ito narinig ng ganito kadirekta. Tumango si Marites at agad na sumagot. Dahil ang aking ama, kahit isa siyang dakilang tao, ay palaging napapalibutan ng mga taong ipinapakita lang ang gusto niyang makita. Nagtiwala siya kay Rogelio, naniwala sa kanyang katapatan, pero wala siyang paraan para makita kung paano nito tratuhin ang mga pinakasimple. Nakita ko iyon ngayon. Nakita ko kung paano niya pinahiya si Luz Biminda, isang empleyadong nag-alay ng maraming taon ng kanyang buhay para sa kumpanyang ito, at doon ko napagtanto kung paanong ang kapangyarihan sa maling kamay ay sumisira sa dignidad ng mga tao. Napayo ko si Luz Biminda, nahihiyang nabanggit ang kanyang pangalan. Ngunit lumapit sa kanya si Marites at nagsalita ng malakas upang marinig ng lahat. Luz Biminda, ipinakita mo sa akin ang pinakataong bahagi ng kumpanyang ito. Ikaw lamang ang tumanggap sa akin nang hindi mo alam kung sino ako. Tinrato mo ako ng may kabaitan habang lahat ay nagbabaliwala sa akin. Ikaw ang kumakatawan sa tunay na diwa ng lugar na ito. Kaya mula ngayon, nais kong ipahayag na hindi ka na basta isang tagalinis. Nais kong ikaw ay maging aking personal na sekretarya, isang taong mapagkakatiwalaan ko, isang taong magpapaalala sa akin araw-araw na ang respeto
ay dapat laging higit sa anumang posisyon. Agad ang naging epekto. Nagkatinginan ang mga kasosyo, nagulat sa desisyong hindi inaasahan. May ilang pabulong ngunit agad itong napalitan ng malalakas na palakpak na pumuno sa silid. Itinaas ni Luz Biminda ang mga kamay sa kanyang mukha, labis na emosyonal at halos hindi makapaniwala. Senyorita Marites, hindi ko alam kung karapat-dapat ako sa ganito. Ginawa ko lang ang akala kong tama. Ipinatong ni Marites ang kamay sa kanyang balikat at matatag na sumagot. Iyan mismo ang dahilan kung bakit ka karapat-dapat. Hindi dahil sa posisyon o obligasyon, kundi dahil sa puso. At iyan ang nais kong laging nasa tabi ko. Humakbang si Mateo Pasulong at nagdeklara sa malinaw na tinig. Mga Ginoo, narito sa harapan natin ang bagong CEO ng kumpanya at malinaw na alam niya ang kanyang ginagawa. Ang pangalan ni Enrique ay ligtas sa mga kamay ng kanyang anak. Muling pumalakpak ang mga may-ari. Sa pagkakataong ito mas mainit at masigla. Isa sa kanila ang nagdagdag, Marites, mayroon kang aming walang kondisyong suporta. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Huminga ng malalim ang dalaga, pinipigilan ng mga luha na nagbabantang bumuhos, ngunit hindi niya hinayaang manaig ang mga ito. Nagpapasalamat ako sa tiwala ninyo, pero nais kong linawin na hindi ko uulitin ang mga parehong pagkakamaling nakita kong nangyari. Hindi dapat gamitin ang kapangyarihan upang tapakan ng iba. Ang kumpanya ay dapat pamunuan sa pamamagitan ng respeto at pagkilala sa mga totoong nagtatrabaho. Hindi ko papayagan na ang takot ang maging batas dito sa loob. Sa sandaling iyon, napagtanto ng lahat na nasa silid na ang tagapagmana ay hindi na lamang isang batang puno ng pangamba, kundi isang pinunong nabubuo. Ang uniforme ng hanitora ay nasa kanyang katawan pa rin, ngunit ang tindig niya ay ng isang taong nagpasya nang yakapin ang sariling kapalaran. Samantala sa labas ng gusali, naglalakad si Rogelio sa bangketa na puno ng galit, patuloy na sinasamahan ng mga gwardyang nagpalabas sa kanya. Kumakaway siya ng mga kamay, sumisigaw ng mga salita ng pagkadismaya, at nagmumura sa lahat ng kasangkot. Isa itong pakana, hindi maaaring ang isang bata ang pumalit sa akin, niloko ako ng lahat ninyo, mga walang hiya. Lumingon ang mga taong nagdaraan, may ilan na tumatawa sa nakakaawang anyo ng isang lalaking nawala ang lahat. Hinubad ni Rogelio ang kanyang kurbata, itinapon iyon sa sahig at nagpatuloy sa pag-ikot-ikot. Hindi matanggap na ang kumpanyang inakala niyang kanya na ay tuluyan nang lumayo sa kanyang mga kamay. Sa loob ng punong tanggapan, iba ang klima. Si Marites, nasa harap pa rin ng mga may-ari, ay nakatanggap ng mga palakpak na hindi na pormal lamang, kundi puno ng paniniwala. Lumapit si Mateo at mahinang sinabi, "Ipinagmamalaki ka sana ng iyong ama sa ginawa mo ngayon. Pinatunayan mong may tapang ka upang harapin ang darating." Huminga ng malalim si Marites at sumagot, "Ayokong manatiling anak lang ni Enrique. Nais kong ipakita na kaya kong ipagpatuloy ang kanyang pamana sa sarili kong paraan, inaayos ang mga bagay na napabayaan." Tumango ang mga may-ari bilang pagsang-ayon. Isa sa kanila ang nagdagdag, "Nakakahiya ang sinubukang gawin ni Rogelio ngayon. Kung may mga pagdududa pa tungkol sa iyo, ngayon ay wala na. Nasa panig ka namin." Si Luz Biminda, labis pa ring emosyonal, ay pinupunasan ang kanyang mga luha at inaayos ang sarili, ngunit hindi mapigil ang ngumiti. "Hindi ko inakalang aabot ako para masaksihan ito. Binago ninyo ang buhay ko sa loob lamang ng isang araw. Nangangako akong ibibigay ko ang lahat ng makakaya ko upang hindi kayo mabigo." Niakap siya ni Marites at tumugon, "Huwag mo akong tawaging senyorita. Simula ngayon, isa tayong koponan." Lumubog ang araw sa syudad, ngunit sa loob ng kumpanya ay tila may bagong araw na sumilang. Ang batang tagapagmana, nakasuot pa rin ng simpleng uniforme ng empleyada, ay nakamit ang respeto ng lahat sa paligid. Ang upuan ng kanyang ama, na ilang sandali lamang ay tila masyadong mabigat para upuan, ay naging sagisag ngayon ng bagong panahon. Muling umupo si Marites, matatag ang tindig at idineklara, "Simula pa lang ito, itatayo nating muli ang kumpanya, ngunit sa pagkakataong ito ng patas, at walang sino man kahit sino ang makakapigil sa atin." Sa labas patuloy na gumagala si Rogelio sa mga kalsada, nagbubulong sa sarili, talunan at napahiya, hindi matanggap ang biglang pagbagsak. Samantala,
Sa loob ng gusali, si Marites ay opisyal ng kinikilala bilang bagong CEO, ngayon may tiwala ng mga may-ari at may tapat na suporta ni Luz Biminda. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang handa na siyang parangalan ang pangalan ng kanyang ama at baguhin ang kinabukasan ng kumpanya. Salamat sa pag-abot hanggang dito. Sa isang mundong maraming sakit ang nananatiling tahimik, pinili mong makinig hanggang dulo. Kung ginalaw ka ng kwentong ito, mag-iwan ka ng iyong subscription. Nakakatulong ito para maipagpatuloy naming dalhin ang mga totoong salaysay na karapat-dapat ikwento. Isulat sa mga komento kung saan ka nanonood at kung maaari, ibahagi mo ito. Maaring maliit lang, ngunit ang pagpapakalat ng isang kwento ng pagbangon ay sa parehong paraan pagpapakalat din ng pag-asa. Matapos ang pagkamatay